Magandang buhay sa'yo. Shoutout po sa mga nag-subscribe at mag-subscribe pa lang sa akin. Inihahandog ko sa inyo ang isang mapang-akit na kwento ng pang-aapi, kapangyarihan, at paglaban na pinamagatang Alipin ng Anino. Kabanata 1. Nagsimula ang bangungot. Isang mukhang mahinang binata na may maputlang balat at maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ang nakaupo sa isang kinakalawang na bangko sa tapat ng istasyon ng pulis. Siya ay duyan ng isang tasa ng kape sa kanyang mga kamay, hindi ang murang sintetikong uri ng mga slum na daga na tulad niya ay may access, ngunit ang tunay na pakikitungo. Ang tasa ng plant-based na kape na ito, na kadalasang magagamit lamang ng mga mamamayang may mataas na ranggo, ay nagkakahalaga ng halos lahat ng kanyang naipon. Ngunit sa partikular na araw na ito, nagpasya si Sonny na alagaan ang sarili. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas. Sa kasiyahan sa init ng marangyang inumin, itinaas niya ang tasa at ninamnam ang bango. Pagkatapos, pansamantala, humigop siya ng kaunti, at agad nang umisi. Sobrang bitter. Binigyan ng matinding tingin ang tasa ng kape, napabuntong hininga si Sonny at pinilit na uminom pa. Mapait man o hindi, determinado siyang makuha ang halaga ng kanyang pera, mapahamak ang lasa. Dapat bumili ako ng isang piraso ng tunay na karne sa halip. Sino ang nakakaalam na ang aktwal na kape ay nakakadiri? Well, kahit papaano ay mapupuyat ako nito. Nakatingin siya sa malayo, nakatulog, at saka sinampal ang sarili sa mukha para magising. Chick, anong rip-off? Umiling at nagmura, inubos ni Sonny ang kape at tumayo. Ang mga mayayamang nakatira sa bahaging ito ng lungsod ay nagmamadaling dumaan sa maliit na parke patungo sa kanilang trabaho, na nakatingin sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Mukhang haggard sa kanyang murang damit at dahil sa kawalan ng tulog, hindi malusog na payat at mapatla. Wala na talaga si Sonny sa kanyang lugar dito. Isa pa, parang matangkad ang lahat. Habang pinapanood sila na may kaunting inggit, itinapon niya ang tasa sa basurahan. Sa tingin ko iyon ang gagawin sa iyo ng 3 buong pagkain sa isang araw. Ang tasa ay hindi nakuha ang bin sa isang malawak na margin at nahulog sa lupa. Inilibot ni Sonny ang kanyang mga mata sa pagkagalit. Lumakad at pinulot ito bago maingat na itinapon sa basurahan. Pagkatapos, na may bahagyang pagngisi, tumawid siya sa kalsada at pumasok sa istasyon ng pulisya. Sa loob, isang mukhang pagod na opisyal ang nagbigay sa kanya ng mabilis na sulyap at nakasimangot na halatang sama ng loob. Naliligaw ka ba, anak? Si Sonny ay tumingin sa paligid na may pag-uusisa. Napansin ang mga pinalakas na armor plate sa mga dingding at hindi maganda ang nakatagong mga pugad ng turret sa kisame. Ang opisyal, mukhang magulo at masama. Hindi bababa sa mga istasyon ng pulisya ay nanatiling pareho saan ka man pumunta. Hoy! Kinakausap kita. Pinunasan ni Sonny ang kanyang lalamunan. Hindi. Pagkatapos ay napakamot siya sa likod ng kanyang ulo at idinagdag. As demanded by the 3rd Special Directive, I am here to surrender myself as a carrier of the nightmare spell. Agad na nagbago ang ekspresyon ng opisyal mula sa inis at naging maingat. Muli niyang nilinggan ang binata. Sa pagkakataong ito ay may matinding intensidad. Sigurado ka bang infected ka? Kailan ka nagsimulang magpakita ng mga sintomas? Nagkibit balikat si Sonny. 1 linggo na ang nakalipas. Ang opisyal ay naging mas maputla. Shit. Pagkatapos, sa pagmamadaling galaw, pinindot niya ang isang buton sa kanyang terminal at sumigaw. Atensyon! Code Black sa lobby. Inuulit ko. Code Black. Ang nightmare spell ay unang lumabas sa mundo ilang dekada na ang nakalipas. Noon, nagsisimula pa lamang na makabangon ang planeta mula sa isang serye ng mga mapang wasak na natural na sakuna at kasunod na mga digmaan sa mapagkukunan. Sa una, ang paglitaw ng isang bagong sakit na naging sanhi ng milyon-milyong tao na magreklamo tungkol sa pare-pareho. Ang pagod at antok ay hindi nakakaakit ng maraming atensyon. Ngunit nang magsimula silang mahulog sa isang hindi likas na pagkakatulog, na walang tanda ng paggising kahit na mga araw mamaya, ang mga pamahalaan sa wakas ay nataranta. Siyempre,
Sa oras na iyon ay huli na ang lahat, hindi dahil ang isang maagang tugon ay maaaring gumawa ng anumang pagkakaiba. Nang ang mga infected ay nagsimulang mamatay sa kanilang pagtulog, ang kanilang mga bangkay ay nagiging mga halimaw, walang handa. Mabilis na dinaig ng mga nightmare creature ang mga pambansang militar, na naglubog sa mundo sa ganap na kaguluhan. Walang nakakaalam kung ano ang spell, anong kapangyarihan ang taglay nito, at kung paano ito lalabanan. Sa huli, ito ay ang Awakened, ang mga nakaligtas sa mga unang pagsubok ng spell at muling nabuhay. Na nagpatigil sa pagngangalit nito. Gamit ang mga mahimalang kakayahan na nakuha sa kanilang mga bangungot. Ibinalik nila ang kapayapaan at lumikha ng isang pagkakahawig ng isang bagong kaayusan. Siyempre, ito lang ang una sa mga sakuna na dala ng spell. Ngunit sa pag-aalala ni Sunny, wala sa mga ito ang may kinalaman sa kanya, hanggang sa ilang araw na ang nakalipas, iyon ay, noong una siyang nahirapan sa pagpupuyat. Para sa isang karaniwang tao, ang pagiging pinili ng spell ay kasing dami ng panganib bilang isang pagkakataon. Natutunan ng mga bata. Ang mga kasanayan sa kaligtasan ng buhay at mga diskarte sa pakikipaglaban sa paaralan, sa pagkakataong mahawa. Ang mga pamilyang may kaya ay umupo ng mga pribadong tagapagturo upang sanayin ang kanilang mga anak sa lahat ng uri ng martial arts. Ang mga mula sa Awakened. Ang mga angkan ay nagkaroon pa nga ng access sa mga makapangyarihang legacies, na nagtataglay ng minanang memories at echoes sa kanilang unang pagbisita sa Dream Realm. Kung mas mayaman ang iyong pamilya, mas malaki ang iyong mga pagkakataong mabuhay at maging isang Awakened. Ngunit para kay Sunny, na walang pamilyang mapag-uusapan at ginugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paghahanap ng pagkain sa halip na pumasok sa paaralan, ang napili ng spell ay hindi nagbigay ng anumang pagkakataon. Para sa kanya, ito ay karaniwang isang parusang kamatayan. Makalipas ang ilang minuto, humikab si Sunny habang abala ang ilang pulis sa pagpigil sa kanya. Hindi nagtagal ay isinabot siya sa isang malaking upuan na tila kakaiba sa pagitan ng kama sa ospital at ng isang kagamitan sa pagpapahirap. Ang silid na kinaroroonan nila ay nasa silong ng istasyon ng pulisya, na may makapal na nakabaluti na mga dingding at isang kakilakilabot na pinto ng vault. Ang ibang mga opisyal ay nakatayo malapit sa mga dingding, na may mga automatikong ripple sa kanilang mga kamay at malungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Walang pakialam si Sunny sa kanila. Ang tanging naiisip niya lang ay kung gaano niya kagustang matulog. Sa wakas, bumukas ang pinto ng vault, at pumasok ang isang pulis na may kulay abo na buhok. Siya ay may batikang mukha at mahigpit na mga mata, na tila isang taong nakakita ng maraming kakilakilabot na bagay sa kanyang buhay. Matapos suriin ang mga pagpigil, mabilis na sumulyap ang pulis sa kanyang wristwatch at pagkatapos ay bumaling kay Sunny. Ano ang pangalan mo, bata? Ilang beses na kumurap si Sunny, sinusubukang mag-concentrate, pagkatapos ay hindi komportable na lumipat. Walang araw. Tumaas ang isang kilay ng matandang pulis. Walang araw. Kakaibang pangalan iyon. Sinubukan ni Sunny na magkibit balikat, ngunit natagpuan ang kanyang sarili na hindi makagalaw. Anong kakaiba dito? At least may pangalan ako. Bumalik sa labas, hindi lahat ay nakakakuha ng isa. Pagkatapos ng isa pang hikab, idinagdag niya. Ito ay dahil ipinanganak ako sa panahon ng solar eclipse. Ang aking ina ay may malatula na kaluluwa, nakikita mo. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha niya ang kakaibang pangalan na ito at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay tinawag na Rain, noong siya ay nakatira pa sa kanila, kahit papaano. Kung ito man ay bunga ng malatula na imahinasyon o simpleng catamaran, hindi niya alam. Ungol ng matandang pulis. Gusto mo bang kontakin ko ang pamilya mo? Napailing na lang si Sunny. Walang tao. Huwag kang mag-abala. Sa isang segundo, may madilim na tingin sa mukha ng pulis. Tapos naging seryoso ang ekspresyon niya. Sige, Sunless. Hanggang kailan ka mananatiling gising? Hindi nagtagal. Napabuntong hininga ang pulis. Saka wala kaming oras para sa buong procedure. Subukang lumaban hanggat kaya mo at makinig sa akin ng mabuti. Sige. Hindi naghihintay ng tugon, idinagdag niya.
Gaano karami ang alam mo tungkol sa nightmare spell? Binigyan siya ni Sunny ng nagtatanong na tingin. Hanggang sino man, hulaan ko. Sino ang hindi nakakaalam sa spell? Hindi ang mga magarbong bagay na nakikita mo sa mga drama at naririnig sa mga broadcast ng propaganda. I mean ang dami mo talagang alam. Mahirap sagutin ang tanong na iyon. Hindi ba ako pupunta sa Dream Realm, pumatay ng ilang halimaw para makumplito ang unang bangungot, makatanggap ng mga magic power at maging isang awakened? Umiling ang matandang pulis. Makinig ng mabuti. Kapag nakatulog ka, dadalhin ka sa loob ng iyong unang bangungot. Ang mga bangungot ay mga pagsubok na nilikha ng spell. Pagdating sa loob, makakasalubong mo ang mga halimaw, sigurado, ngunit makakatagpo ka rin ng mga tao. Tandaan, hindi sila totoo. Ilusyon lang ang mga ito para subukan ka. Paano mo nalaman? Nakatitig lang sa kanya ang pulis. I mean, walang nakakaintindi kung ano ang spell at kung paano ito gumagana, di ba? So paano mo malalaman na hindi sila totoo? Baka kailangan mo silang patayin, anak. Kaya gawin ang iyong sarili ng isang pabor at isipin na lamang ang mga ito bilang mga ilusyon. Oh, naghintay sandali ang matandang pulis, saka tumango at nagpatuloy. Maraming bagay tungkol sa unang bangungot ay nakasalalay sa swerte. Sa pangkalahatan, hindi ito dapat maging napakahirap. Tuldok, ang sitwasyong kinalalagyan mo, ang mga tool na mayroon ka sa iyong pagtatapon at ang mga nilalang na kailangan mong talunin, ay dapat na nasa saklaw ng iyong mga kakayahan, hindi bababasa. Pagkatapos ng lahat, ang spell ay nagse-set up ng mga pagsubok, hindi mga execution. Medyo disadvantaged ka dahil sa, well, iyong mga kalagayan. Ngunit ang mga bata mula sa labas ay matigas. Huwag mo munang isuko ang sarili mo. Lalong inaantok si Sunny. Naging mahirap sundin ang usapan. Tungkol sa mga magic powers na binanggit mo, matatanggap mo talaga ang mga ito kung mabubuhay ka hanggang sa katapusan ng nightmare. Kung ano ang mga kapangyarihang iyon, eksakto, ay depende sa iyong natural na pagkakaugnay pati na rin kung ano ang iyong ginagawa sa panahon ng pagsubok. Ngunit ang ilan sa mga ito ay nasa iyo na sa simula pa lamang. Ang boses ng matandang pulis ay unti-unting lumalayo. Napakabigat ng talukap ni Sunny na pilit niyang idilat ang mga mata. Tandaan, ang unang bagay na dapat mong gawin kapag nasa loob ng bangungot ay suriin ang iyong mga katangian at ang iyong aspeto. Kung makakakuha ka ng aspect na nakatuon sa pakikipaglaban, tulad ng isang swordsman o isang archer, magiging mas madali ang mga bagay. Kung ito ay pinalalakas ng isang pisikal na katangian, kung gayon iyon ay mas mabuti. Ang combat aspect ay ang pinakakaraniwan. Kaya mataas ang posibilidad na makatanggap ng isa. Lumalabo na ang armored room. Kung malas ka at walang kinalaman sa laban ang aspect mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang sorcery at utility aspects ay kapaki-pakinabang sa kanilang sariling mga paraan, kailangan mo lang maging matalino tungkol dito. Wala talagang walang kwentang aspect. Well, halos. Kaya gawin mo lang ang lahat para mabuhay ka. Kung mabubuhay ka, nasa kalagitnaan ka na ng pagiging isang awakened. Ngunit kung mamatay ka, magbubukas ka ng gate para sa isang nightmare creature na lumitaw sa totoong mundo. Ibig sabihin, kailangan naming harapin ito ng aking mga kasamahan. Kaya, huwag kang mamatay, Sunless. Nang kalahating tulog na, medyo naantig si Sunny sa sinabi ng pulis. Oh, at least, subukan mong huwag mamatay ka agad. Ang pinakamalapit na awakened ay hindi makakarating dito sa loob ng ilang oras. Kaya talagang pahahalagahan namin ito kung hindi mo kami mismong ipaglaban ang bagay na iyon. Ano? Sa huling pag-iisip na iyon, tuluyang nakatulog si Sunny. Naging itim ang lahat. At pagkatapos, sa kadiliman, isang pamilyar na boses ang tumunog. Aspirant, maligayang pagdating sa nightmare spell. Maghanda para sa iyong unang pagsubok. Kabanata 2, Nanaginip ng bundok si Sunny. Talas-talas at malungkot, inano nito ang iba pang mga taluktok ng kadena ng bundok, na pinuputol ang kalangitan sa gabi gamit ang matutulis nitong mga gilid.
Isang maningning na buwan ang nagpaligo sa mga dalasdis nito sa makamulto, maputlang liwanag. Sa isa sa mga dalasdis, ang mga labi ng isang lumang kalsada ay matigas ang ulo na kumapit sa mga bato. Dito at doon, makikita ang mga sementadong bato sa pamamagitan ng nyebe. Sa kanang bahagi ng kalsada, isang manipis na bangin na mukha ang tumaas bilang isang hindi magugupo na pader. Sa kaliwa, isang tahimik na itim na dagat ng kawalan ay nagpapahiwatig ng walang katapusang pagbagsak. Ang malakas na hangin ay bumagsak sa bundok ng paulit-ulit, sumisigaw sa walang lakas na galit. Biglang bumagsak ang buwan sa abot tanaw. Ang araw ay sumisikat mula sa kanluran, gumuhit sa kalangitan at nawala sa silangan. Ang mga snowflake ay tumalon mula sa lupa at bumalik sa yakap ng mga ulap. Napagtanto ni Sunny na nakikita niya ang daloy ng oras sa kabaligtaran. Sa isang iglap, daan-daang taon ang lumipad. Ang nyebe ay umatras, na inihayag ang lumang kalsada. Ang malamig na panginginig ay dumaloy sa likod ni Sunny nang mapansin niyang nagkalat ang mga buto ng tao sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang mga buto at sa kanilang lugar, lumitaw ang isang caravan ng alipin, na paatras pababa ng bundok sa hiyawan ng mga tanikala. Bumagal ang oras, huminto, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang dati nitong takbo. Aspirant. Maligayang pagdating sa nightmare spell. Maghanda para sa iyong unang pagsubok. Ano ito? Hakbang. Hakbang. Isa pang hakbang. Isang mapurol na sakit ang namumuo sa dumudugong paa ni Sunny habang siya ay nanginginig sa lamig. Ang kanyang sinulid na tonika ay halos walang silbi laban sa nanunuot na hangin. Ang kanyang mga palso ang pangunahing pinagmumulan ng paghihirap. Labis na nasaktan ng mga tanikala na bakal, nagpapadala sila ng matinding kirot sa tuwing dumadampi ang nagyayelong metal sa kanyang sirang balat. Anong klaseng sitwasyon ito? Tumingin si Sunny sa itaas at sa ibaba, napansin ang isang mahabang kadena na paikot-ikot sa kalsada, na may 12 ng mga taong hangkag ang mata mga alipin na katulad niya na nakagapos dito sa maliliit na pagitan. Sa unahan niya, isang lalaking malapad ang balikat at dagwang likod ang naglalakad na may sukat na lakad. Sa likod niya, isang palipat-lipat ang itsura. Ang lalaking may mabilis, desperado na mga mata ay tahimik na nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga sa isang wika na hindi alam ni Sunny, ngunit kahit papaano ay naiintindihan pa rin niya. Paminsan-minsan, dumaraan ang mga armadong mangangabayo na nakasuot ng sinaunang istilong baluti, na nagbibigay sa mga alipin ng nakakatakot na tingin. Gayunpaman hinuhusgahan mo ito, ang mga bagay ay talagang masama. Mas natarante si Sunny kaysa sa pagkataranta. Totoo, ang mga pangyayaring ito ay hindi katulad ng dapat na mga unang bangungot. Karaniwan, ang mga bagong napiling aspirante ay makikita ang kanilang mga sarili sa isang senaryo na nagpapakita sa kanila ng isang patas na halaga ng ahensya. Sila ay magiging mga miyembro ng mga privileged o warrior caste, na may maraming akses sa mga kinakailangang armas upang subukang harapin ang anumang salungatan. Nagsimula bilang isang walang kapangyarihan na alipin, nakagapos at kalahating patay na, ay malayo sa pagiging perpekto gaya ng may isip ng isa. Gayunpaman, ang spell ay tungkol sa hamon kaysa sa balanse. Tulad ng sinabi ng matandang pulis. Lumikha ito ng mga pagsubok, hindi pagbitay. Kaya sigurado si Sunny na, para malabanan ang hindi magandang simulang ito, gagantimpalaan siya nito ng magandang bagay. Isang makapangyarihang aspect, hindi bababasa. Tingnan natin, paano ko ito gagawin. Sa pag-alala sa mga sikat na webtoon na nabasa niya noong bata pa, nag-concentrate si Sunny at nag-isip tungkol sa mga salitang tulad ng status, myself, at information. Sa katunayan, sa sandaling siya ay nakatutok, kumikinang na ron ang lumitaw sa hangin sa harap niya. Muli, bagamat hindi niya alam ang sinaunang alpabeto na ito, kahit papaano ay malinaw ang kahulugan sa likod nito. Mabilis niyang nahanap ang ron na naglalarawan sa kanyang aspect, at, sa wakas, nawala ang kanyang kalmado. Ano? What the actual fuck? Pangalan, Sunless. Totoong pangalan. Rango, Aspirant. Soul Core, natutulog. Mga alaala. Mga alingawngaw.
Mga katangian, tadhana, tanda ng pagkadyos, anak ng mga anino. Aspeto, alipin sa templo. Description ng aspekto, ang alipin ay isang walang kwentang soang palad na walang mga kasanayan o kakayahan na dapat banggitin. Ang isang alipin sa templo ay pareho lang, maliban sa mas bihira. Walang imik, tinitigan ni Sunny ang mga ron, sinusubukang kumbansihin ang sarili na baka may nakikita lang siya. Tuldok, tiyak, hindi siya maaaring maging malas, tama. Walang-walang kwentang aspects ko. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan, nawala ang ritmo ng kanyang mga hakbang at natisod, hinayla ang kadena pababa sa kanyang bigat. Agad na sumigaw ang makulit na lalaki sa likod niya. Bastos na kalapiteng mababa ang lipad. Bantayan mo kung saan ka pupunta. Nagmamadaling inalis ni Sunny ang mga ron, na sa kanya lamang nakikita, at sinubukang mabawi ang kanyang balanse. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang naglalakad ng tuloy-tuloy, gayunpaman, hindi sinasadyang hinila muli ang kadena. You little shit, papatayin kita. Ang malapad na balikat na lalaki sa harap ni Sunny ay tumawa ng hindi lumilingon. Bakit ka mag-abala? Ang mahina ay mamamatay sa pagsikat ng araw. Papatayin siya ng bundok. Pagkalipas ng ilang segundo, idinagdag niya. Papatayin din kita at ako. Mamaya na lang. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga imperial, na pinipilit kaming maging ganito kalamag. Napabuntong hininga ang makulit na lalaki. Magsalita ka para sa iyong sarili, tanga. Balak kong mabuhay. Tahimik na umiling si Sunny at nag-concentrate na hindi na muling bumagsak. Anong kaakit-akit na pares? Biglang, isang ikatlong boses ang sumali sa usapan mula sa isang lugar sa likuran. Ang isang ito ay mukhang banayad at matalino. Ang mountain pass na ito ay kadalasang mas mainit sa panahon ng taon. Malas lang talaga kami. At saka, ipapayo ko sa iyo na huwag saktan ang batang ito. Bakit ganon? Bahagyang lumingon si Sunny, nakikinig. Hindi mo ba nakita ang mga marka sa kanyang balat? Hindi siya katulad natin, na nahulog sa pagkaalipin dahil sa mga utang, krimen, o kamalasan. Ipinanganak siyang alipin. Isang alipin sa templo, upang maging tiyak. Hindi nagtagal. Sinira ng mga imperial ang huling templo ng Shadow God. Inaasahan ko na ganito napunta ang bata dito. Napabalikwas ng tingin ang lalaking malapad ang balikat. Ano ngayon? Bakit tayo dapat matakot sa isang kalahating nakalimutan, mahinang Diyos? Ni hindi niya mailigtas ang sarili niyang mga templo. Ang imperyo ay protektado ng makapangyarihang war god. Siyempre hindi sila natatakot na sunugin ang ilang mga templo. Ngunit kami dito ay hindi protektado ng anuman o sinuman. Gusto mo ba talagang ipagsapalaran ang galit sa isang Diyos? Ungol ng lalaking malapad ang balikat, ayaw sumagot. Natigil ang kanilang pag-uusap ng isang batang kawal na nakasakay sa isang maganda at puting kabayo. Nakasuot ng simpleng leather cuirass, armado ng sibat at maikling espada, siya ay mukhang marangal at marangal. Sa inis ni Sunny, maganda rin talaga ang asshole. Kung makasaysayang drama ito, siguradong lalaki ang sundalo. Anong nangyayari dito? Walang partikular na banta sa boses niya, kahit na parang pag-aalala. Nang mag-alinlangan ang lahat, sumagot ang malumanay na alipin. Wala po, Ginoo. Pagod lang kaming lahat at nilalamig. Lalong-lalo na ang batang kaibigan namin doon. Ang paglalakbay na ito ay talagang napakahirap para sa isang napakabata. Naawa ang sundalo kay Sunny. Ano ang tinitignan mo? Hindi ka mas matanda sa akin. Napaisip si Sunny. Siyempre, wala siyang sinabi ng malakas. Bumantong hininga ang sundalo at kumuha ng prasko sa kanyang sinturon bago iabot kay Sunny. Magtiis ka pa, anak. Malapit na tayong huminto sa gabi. Sa ngayon, uminom ka muna ng tubig. Anak, dahil sa kanyang payat na katawan at maliit na pangangatawan, parehong sanhi ng malnutrisyon, madalas na pagkakamalan si Sunny. Isang mas bata, karaniwan, hindi siya nag-atubiling gamitin ito sa kanyang kalamangan, ngunit ngayon, sa hindi malamang dahilan.
Ang tawaging bata ay talagang nakakainis sa kanya. Gayunpaman, siya ay talagang nauuhaw. Kukunin na sana niya ang prasko nang may pumutok sa hangin, at biglang nasa mundo ng sakit si Sunny. Nadapa siya, muli niyang hinaila ang kadena at naging dahilan upang magmura ang palaipat-lipat na alipin sa likuran niya. Ang isa pang sundalo, itong isang mas matanda at mas galit, ay pinahinto ang kanyang kabayo ng ilang hakbang paatras. Ang latigo na naghiwa sa likod ng tonika ni Sunny na bumukas at umani ng dugo ay pagmamayari niya. Nang hindi man lang sumulyap sa mga alipin. Tinusok ng matandang sundalo ang kanyang nakababatang kasamahan ng mapang-asar na titig. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nagdilim ang mukha ng batang sundalo. Binibigyan ko lang ng tubig ang batang ito. Tatanggap siya ng tubig kasama ang iba sa kanila kapag nagkampo na tayo. Pero, itikom mo yang bibig mo. Ang mga aliping ito ay hindi mo kaibigan. Naiintindihan. Hindi naman sila tao. Tretuhin sila bilang mga tao at magsisimula silang mag-isip ng mga bagay-bagay. Tumingin ang batang sundalo kay Sunny, saka ibinaba ang ulo at ibinalik ang prasko sa kanyang sinturon. Huwag mong hayaang mahuli kitang nakikipagkaibigan ulit sa mga alipin, newbie. O sa susunod ay likod mo na. Ang matitikman ang aking latigo. Para bang naglalarawan ng kanyang intensyon, pinutol ng matandang sundalo ang kanyang latigo sa hangin at dumaan sa kanila, nagniningning. Pagbabanta at galit, pinagmasdan siya ni Sunny na may itinatagong mali siya. Hindi ko alam kung paano, pero babantayan muna kitang mamatay. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at sumulyap sa direksyon ng nakababatang sundalo, na nahuhulog sa likuran na nakayuko pa rin ang ulo. At ikaw, pangalawa. Kabanata 3. Ilang minuto pagkatapos noon, madilim ang mood ni Sunny. Ngunit pagkatapos ay hinailan niya ang sarili mula rito at huminga ng malalim, sinusubukang i-enjoy ang sariwang hangin. Sa katunayan, ang hangin na tulad nito ay mahirap makuha sa totoong mundo. Ang microdust at iba pang mga pollutant ay ginawa itong magaspang at hindi kanais-nais, hindi pa banggitin ang pangkalahatang baho ng labas. Sa mas magagandang bahagi ng lungsod, masigasig na gumana ang mga sopistikadong sistema ng pagsasala, gayunpaman, ang na-filter na hangin ay nakatikim ng sterile at hindi gumagalaw. Ang napakayaman lamang ang may akses sa tunay na kaaya-ayang paghinga. At narito siya, nakaka-enjoy ng walang limitasyong dami ng malinis, masarap na hangin tulad ng pangalawang henerasyong Chable. Tunay, ang pagiging pinili ng spell ay may mga benepisyo nito. Kung walang kakilakilabot na sipon, ang kanyang mga paa ay hindi masakit, at ang kanyang mga palso at likod ay hindi masakit. Ang aliping caravan ay dahan-daang kinaladkad ang sarili paakyat sa bundok, na dumarami ang mga alipin na natitisid at panakanak ang nahuhulog sa lupa. Ilang beses, ang mga hindi na makalakad ay inalis sa kadena at walang humpay na itinapon sa kalsada, pababa sa bangin na nakaharap sa kaliwa nito. Nakita ni Sunny ang pagbagsak nila ng may kaunting habag. Mga kawawa, magpahinga sa kapayapaan, kayong mga kaawa-awang kaluluwa. Sa kabuuan, nasa mabuting kalooban siya. Medyo kakaiba ang pakiramdam sa gitna ng sakuna na ito ng isang bangungot. Ngunit, sa kabutihang palad, nagkaroon ng oras si Sunny na ihanda ang sarili sa ganitong pangyayari. Noong unang lumitaw ang mga sintomas ng spell, hindi niya ito nahawakan ng maayos. Ang pagkamatay bago ka maging 17 ay hindi isang bagay na madaling makayanan. Ngunit, sa huli, ilang araw lang ang inabot ni Sunny para magkasundo ito. Matapos bisitahin ang pansamantalang pahingahan ng kanyang mga magulang, sa totoo lang, dahil siya ay napakahirap na kayang bayaran kahit ang pinakamurang slot sa Remembrance Facility, ito ay 2 linya lamang na inukit sa isang lumang puno, at nagdagdag ng 3 linya para sa kanyang sarili, biglang si Sunny, naging maluwag at walang pakialam. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkakakitaan, paghahanap ng pagkain, pagprotekta sa sarili at pagpaplano hinaharap pa. Kapag nangyari na ang pinakamasamang maaaring mangyari, ano pa ang dapat ikatakot? Kaya,
Ang pagiging isang alipin at dahan-daang nagyayelo hanggang mamatay ay hindi gaanong nakakagulat. Bukod pa rito, alam niyang hindi siya papatayin ng lamig, dahil nakita na niya kung ano ang naghihintay na kapalaran sa caravan sa itaas ng bundok. Sariwa pa sa kanyang isipan ang larawan ng mga nakatambak na buto na nagkalat sa lupa. Tuldok. Malamang, ito ay isang grupo ng mga halimaw na gagawa ng caravan sa hitsura nito, ang pag-atake ay magaganap sa loob ng ilang oras, hindi mga araw. Kaya nagkaroon pa siya ng pagkakataon. Gamit ang pagkakataon, nagpa siya si Sonny na tingnan muli ang kanyang katayuan at ipinatawag ang mga Ron. Muli, noong huling beses na masyado siyang nagalit sa aspect at hindi pinag-aralan ng mabuti ang attributes. Bagamat hindi kasing halaga ng aspeto ng isang tao, ang mga katangian ay madalas na nagpapasya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kinakatawan nila ang mga likas na katangian at pagkakaugnay ng isang tao, kung minsan ay nagbibigay pa nga ng mga passive na kakayahan at epekto. Fated, paglalarawan ng katangian, mahigpit na bumabalot sa iyo ang mga tali ng tadhana. Ang mga hindi malamang na kaganapan, kapwa mabuti at masama, ay iginuhit ng iyong presensya. May mga pinagpala, at may mga isinumpa. Ngunit bihirang pareho. Mark of Divinity, description ng katangian, nagtataglay ka ng mahinang amoy ng pagkadyos, na para bang may nahawakan ito minsan, matagal na ang nakalipas. Child of Shadows, paglalarawan ng katangian, kinikilala ka ng mga anino bilang isa sa kanila. Interesting. Mabilis na nakilala ni Sonny ang unang katangian, bilang pangunahing salarin ng kanyang suliranin. Sa unang sulyap, tila nagpapahiwatig na siya ay nakalaan para sa isang tiyak na kapalaran ang mamatay ng malungkot at maglaho. Nang walang bakas, halimbawa. Ngunit pagkatapos basahin ang paglalarawan, napagtanto niya na ang pagiging nakatadhana ay nangangahulugan lamang na ang mga hindi malamang na bagay ay may mas mataas na pagkakataon na mangyari kapag siya ay nasa paligid. I guess this is how I managed to receive one of the super rare useless aspects, and a weird variant of it, at that. Kung si ay ang kanyang likas na katangian, kung gayon ang dalawa pa ay nagmula sa temple slave aspect. Ang Mark on Divinity ay hindi gaanong prangka. Dapat itong daanan sa ilang mga sagradong lugar sa loob ng Dream Realm at mapahusay ang ilang uri ng pangkukulam. Dahil walang mga sagradong lugar na nakikita at ang aspeto ni Sonny ay walang kinalaman sa pangkukulam, wala rin itong silbi. Si Child of Shadows ay isang estranghero. Hindi pa niya ito narinig at wala siyang ideya kung ano ang dapat nitong gawin, kahit hanggang sa magtago ang araw sa likod ng bundok at magsimulang magdilim ang langit. Sa kanyang pagtataka, natagpuan ni Sonny ang kanyang sarili na ganap na nakakakita sa kadiliman, na para bang ito ay maliwanag pa rin bilang araw. Ito. Ang kakayahang mag-isa ay walang dapat kutsain, at ito ay lubos na posible na ang mga anino ay gagantimpalaan siya ng ilang iba pang, ngunit hindi kilala, mga regalo. Sa wakas, isang magandang bagay. Iniisip ko kung itigil ang caravan, maghanda sa camp. Kasunod ng utos ng punong kawal, huminto ang mga alipin at bumagsak sa lupa, nanginginig at pagod na pagod. Ang maliit na clearing kung saan lumawak ang kalsada ay medyo naprotektahan mula sa hangin ng isang nakausli na masa ng bato, ngunit ito ay masyadong malamig upang makapagpahinga ng maluwag. Ang mga sundalo ay naging abala sa pagpapastol sa mga alipin sa isang mahigpit na bilog, na pinipilit silang magbahagi ng init, at nagsisindi ng malaking apoy sa gitna ng kampo, bagaman hindi bago mag-alaga sa kanilang mga kabayo. Ang mabigat kariton na may dalang pagkain, tubig at iba pang kargamento, kung saan ang pangunahing kadena ay mahigpit na nakakabit, ay itinulak pasulong upang harangan ang hangin. Habang tumitingin-tingin sa paligid, napansin ni Sonny ang batang sundalo mula sa harap ng pagmamasid sa bundok na may masalimuot na hitsura sa kanyang mukha. Anong weirdo? Maya-maya, nagliliyab na ang bonfire. Sinubukan ng mas malalakas na alipin na hanapin ang kanilang daan na mas malapit sa apoy, habang ang mga mahihina, tulad ni Sonny, ay napilitang umupo sa labas ng bilog, na ang kanilang mga likod ay nagyayelo sa lamig. Siyempre,
Ang anumang paggalaw ay nababalot ng katotohanan na sila ay nakagapos pa rin sa kadena. Kaya naman ang pamilyar na alipin na may malawak na balikat ay napunta kung saan siya nagsimula sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap para makalapit sa apoy. Damn Imperials! Hihis, halatang iritado. Lumakad ang mga sundalo sa gitna ng mga alipin, binibigyan sila ng tubig at pagkain. Si Sunny, tulad ng iba, ay tumanggap ng ilang higop ng nagyayelong tubig at isang maliit na piraso ng matigas na bato at inaamag na tinapay. Sa kabila ng hindi nakakatakam nitong tingin, pinilit niyang kainin ang lahat, maiwan lang siyang gutom gaya ng dati. Sa hitsura nito, hindi lang siya. Ang pabago-bagong alipin na naglalakad sa likuran niya ay tumingin sa paligid na may hapis. Sa lahat ng mga Diyos, mas pinapakain nila ako noon kahit sa mga piitan. Dumura siya sa lupa, desperado. At karamihan sa aming mga inosenteng lalaki sa piitan ay naroon na naghihintay na bisitahin din ang bitayan. Ilang hakbang ang layo mula sa kanila, kung saan natapos ang sementadong kalsada at nagsimula ang matutulis na mga bato, isang nakakalat na matangkad na pulang berry ang tumutubo mula sa nyebe. Kanina pa sila napansin ni Sunny, na nagkumpul-kumpol sa kalsada, at napansin pa niya kung gaano kaganda ang mga nababanat na bagay na mukhang kontrabida sa puti. Kumikislap ang mga mata ng alipin habang sinusubukang gumapang patungo sa mga berry ng nakadapa. Ipapayo ko na huwag kainin ang mga iyan, kaibigan. Ito ay muli ang malumanay na boses na alipin. Lumingon si Sunny at sa wakas ay nakita siya sa laman sa unang pagkakataon. Isa itong matangkad na lalaki na nasa edad 40. Payat at kakaibang gwapo, na may marangal na hitsura ng isang iskolar. Kung paano naging alipin ang isang tulad niya ay isang misteryo. Ngunit naroon siya. Ikaw at ang payo mo na naman. Ano? Bakit? Ngumiti ng paumanhin ang iskolar. Ang mga berry na ito ay tinatawag na bloodbane. Lumalaki sila sa mga lugar kung saan dumanak ang dugo ng tao. Iyon ang dahilan kung bakit palaging marami sa kanila sa mga ruta ng kalakalan ng alipin. E ano ngayon? Napabuntong hininga ang matanda. Ang bloodbane ay nakakalason. Ang ilang mga berry ay maaaring sapat na upang pumatay ng isang may sapat na gulang na lalaki. Mga sumpa. Napaatras ang makulat na alipin at pinandilatan ang iskolar. Hindi naman sila masyadong pinansin ni Sunny. Dahil, habang tumitingin sa paligid, sa wakas ay nakilala niya ang lugar ng kampo bilang ang lugar kung saan, sa kanya pangitain sa simula ng bangungot, ang mga buto ng mga alipin ay inilibing sa ilalim ng nyebe. At handa siyang tumaya na kung ano man ang pumatay sa kanilang lahat ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Para bang sasagutin ang kanyang iniisip, isang dumadagandong na ingay ang umalangaw-ngaw mula sa itaas. At sa susunod na segundo, isang napakalaking bagay ang bumagsak mula sa langit. Kabanata 4. Lumingon sa direksyon ng dumadagandong na ingay. Maraming alipin ang bumangon, nakita lamang ang mga bato at mabibigat na tipak ng yelo na umuulan sa kanila mula sa itaas. Agad silang nagpanik, na nagsisigawan. Tuldok. Ang mga anino ay masayang sumayaw sa mga itim na bato habang, na nabigla ng makapal na tanikala. Ang mga aliping iyon ay bumagsak sa lupa at hinayla ang iba kasama nila. Isa si Sunny sa iilan na nanatiling tuwid, karamihan ay dahil handa siyang mangyari. Ang ganitong bagay. Kalmado at nakolekta, tumitig siya sa kalangitan sa gabi, ang kanyang mga mata na pinahusay ng katangian ay tumatagos sa kadiliman, at napaatras ng isang hakbang. Sa susunod na segundo, isang piraso ng yelo ang laki ng lalaki. Bumagsak ang katawan sa lupa mismo sa kanyang harapan at sumabog, pinaulanan ng matutulis na tipak ang lahat sa paligid. Ang iba ay hindi ganoon kabilis. Habang patuloy ang pag-ulan ng yelo at mga bato, marami ang nasugatan, at iilan pa nga ang nasawi. Punong-puno ng hangin ang naghihirap na pag-iyak. Sa iyong mga paa, mga hanggal. Pumunta ka sa pader. Ang veteranong sundalo, ang bomb alert kay Sunny ilang oras bago, ay galit na sumisigaw. Sinusubukang paalisan ang mga alipin patungo sa relatibong kaligtasan ng dalasdis ng bundok. Gayunpaman, bago pa
Mapakinggan ng sino man ang kanyang utos, may isang napakalaking bagay na bumagsak, na nagdulot ng pagyanig sa mga bato sa ilalim ng kanilang mga paa. Nahulog ito sa pagitan mismo ng caravan at ng pader ng bundok, bumubulusok. Tumahimik ang lahat ng ilang segundo. Sa una, ito ay tila isang bukol ng maruming nyebe, halos bilog ang hugis at kasing tangkad ng isang nakasakay na mangangabayo. Gayunpaman, sa sandaling ibuka ng nilalang ang mahahabang paa at bumangon, ito ay tumaas sa ibabaw ng platapormang bato na parang isang bangungot na tanda ng kamatayan. Ang bagay na iyon ay dapat na hindi bababa sa 4 na metro ang taas, naisip ni Sonny, na medyo natigilan. Ang nilalang ay may 2 stumpy na paa, isang payat, hunched na katawan at hindi katimbang ang haba. Multi-jointed na mga kamay 2 sa kanila, bawat isa ay nagtatapos sa isang set ng nakakatakot na mga kuko ng buto, at isa pang 2. Ang mga ito ay mas maikli, na nagtatapos sa halos tulad ng mga daliri ng tao. Ang bagay na sa unang tingin ay parang madumi. Ang nyebe ay naging balahibo nito, madilaw-dilaw na kulay abo at gulanit, sapat na kapal upang pigilan ang mga palaso at espada. Sa ulo nito, 5 gatas at mapuputing mga mata ang tumitingin sa mga alipin na may malainsektong pagwawalang bahala. Sa ilalim ng mga ito, ang isang kakilakilabot na mock-crowded na may labaha matalim ngipin ay kalahating bukas, na tila sa pag-asa. Ang malapot na laway ay dumadaloy sa baba ng nilalang at tumutulo sa nyebe. Gayunpaman, ang higit na ikinabigla ni Sonny ay ang mga kakaibang hugis na walang katapusang gumagalaw, parang bulate, sa ilalim ng balat ng nilalang. Kitang-kita niya ang mga ito dahil, sa kasamaang palad, isa siya sa mga malas na kaluluwang pinakamalapit sa halimaw, na nakakakuha ng nakakasuka na first row view. Well, iyon ay sobra, naisip niya, natulala. Sa sandaling natapos ni Sonny ang pag-iisip na iyon, ang lahat ng impyerno ay nawala. Gumalaw ang nilalang, nilaslas ang mga kuko nito sa kanyang pangkalahatang direksyon. Ngunit si Sonny ay isang hakbang sa unahan, nang hindi nag-aksaya ng isang sandali, tumalon siya patagilid hanggang sa pinapayagan ng kadena maginhawang inilalagay ang malawak na balikat na alipin sa pagitan niya at ng halimaw. Ang kanyang mabilis na reaksyon ay nagligtas sa kanyang buhay, habang ang mga matutulis na kuko na iyon, ang bawat isa ay kasing haba ng isang espada, ay hiniwaang. Lalaking malapad ang balikat pagkaraan ng ilang segundo at nagpadala ng mga daloy ng dugo na lumilipad sa hangin. Basang-basa sa mainit na likido, bumagsak si Sonny sa lupa, at ang kanyang kapwa alipin ngayon ay isang bangkay na lamang ay nahulog sa kanya mula sa itaas. Dam! Bakit ang bigat mo? Pansamantalang nabulag, si Sonny ay nakarinig ng nanlalamig na alulong at naramdaman ang isang napakalaking anino na dumaan sa kanya. Kaagad pagkatapos, isang nakakabinging koro ng hiyawan ang napuno ng gabi. Hindi niya ito pinansin, sinubukan niyang igulong ang bangkay sa gilid, ngunit napatigil siya ng isang malakas na pag-usad ng kadena na nagpaikot-ikot sa kanyang mga palso at pumuno sa kanyang isipan ng mainit na sakit. Natarante siya, naramdaman niyang hinihila siya ng ilang hakbang, ngunit biglang hamin na ang kadena, at muli niyang nakontrol ang kanyang mga kamay. Tingnan mo, maaaring mas masahol pa ang mga bagay. Inilapat ang kanyang mga palad sa dibdib ng patay, itinulak niya ang buong lakas na mayroon siya. Ang mabigat bangkay ay matigas ang ulo na nilabanan ang lahat ng kanyang mga pagtatangka, ngunit sa wakas ay nahulog patagilid, pinalaya si Sonny. Gayunpaman, hindi niya nagawang ipagdiwang ang bagong natagpuang kalayaan na ito, dahil biglang naging yelo ang kanyang dugo. Dahil sa pagkakataong iyon, nakadiin pa rin ang kanyang mga palad sa dumudugong katawan ng alipin na malapad ang balikat. Malinaw na naramdaman niyang may kumikiliti sa ilalim ng balat ng patay. Kailangan mo lang isipin kung paano lumala ang mga bagay. Tama, tanga. Naisip niya, at saka tumalikod. Tuldok. Itinulak ang bangkay gamit ang kanyang mga paa, gumapang si Sonny sa abot ng kanyang makakaya, na halos 1.5 metro, salamat sa patuloy na kadena.
Mabilis siyang luminggalinga sa paligid, napansin ang isang masa. Nagsasayaw na mga anino at ang silwete ng halimaw na rumarampa sa gitna ng nagsisisigaw na mga alipin sa kabilang dulo ng platapormang bato. Pagkatapos ay nag-concentrate siya sa patay na katawan, na nagsisimula ng magkumbulsyon sa lumalaking karahasan. Sa kabilang bahagi ng bangkay, ang pabago-bagong alipin ay nakatingin dito ng may malabong panga at nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Kumaway si Sunny para makuha ang atensyon niya. Anong tinitingin mo? Lumayo ka dyan. Sinubukan ng alipin, ngunit agad ding nahulog. Napilipit ang kadena sa pagitan nilang tatlo. Na naipit sa ilalim ng bigat ng lalaking malapad ang balikat. Nagtakip ng ngipin si Sunny. Sa ilalim mismo ng kanyang mga mata, ang bangkay ay dumaan sa isang bangungot-inducing metamorphose. Ang mga kakaibang paglaki ng buto ay tumusok sa balat nito, na parang mga spike. Ang mga kalamnan ay nakaumbok at namimilipit, na parang sinusubukang magbago ng hugis. Ang mga kuko ay nagiging matutulis na kuko, ang mukha ay pumutok at nahati. Nakabuka ang isang baluktot na bibig na may napakaraming hanay ng duguan, parang karayom na pangil. Hindi ito tama. Napakunot noo si Sunny, nakaramdam ng matinding pagnanasa na alisan ng laman ang kanyang tiyan. Ang kadena. Ang iskolar na alipin ay ilang hakbang lamang sa likod ng palay-patlipat, itinuturo ang kanyang kadena na may mukha na kasing potla ng multo. Ang pangungusap na iyon ay malayo sa nakatutulong, ngunit dahil sa mga pangyayari, ang kanyang pagkabigla ay naiintindihan. Ang pagiging kadena ay sapat na masama, ngunit ang pagiging kadena sa gayong kakilakilabot ay talagang hindi patas. Ngunit ang conclusion ni Sunny na ang mga bagay ay hindi tama ay hindi nagmula sa pagkaawa sa sarili. Ibig lang niyang sabihin na ang buong sitwasyong ito ay literal na hindi tama. Ang spell, na parang misteryoso, ay may sariling hanay ng mga patakaran. May mga panuntunan din para sa kung anong uri ng mga nilalang ang maaaring lumitaw sa anumang partikular na bangungot. Ang nightmare creatures ay may sariling hierarchy, mula sa walang isip na mga hayop hanggang sa mga halimaw, na sinusundan ng mga demons, devils, tyrants, terrors at, sa wakas, mythical titans, na kilala rin bilang calamities. Ang unang bangungot ay halos palaging pinaninirahan ng mga halimaw at halimaw, bihirang may kasamang demonyo. At si Sunny ay hindi kailanman narinig ang tungkol sa anumang mas malakas kaysa sa isang diablo na lumilitaw dito. Gayunpaman, ang nilalang ay malinaw na lumikha ng isang mas mababang bersyon ng kanyang sarili, isang kakayahan na eksklusibong pagmamay-ari ng mga tyrant, ang mga soberano ng nightmare spell, at ang mga nasa itaas nila. Ano ang ginagawa ng malupit na ito sa isang unang bangungot? Gaano kalakas ang mapahamak na katangiang iyon ng tadhana? Ngunit walang oras upang pag-isipan. Hindi patas o hindi, isa na lang ang taong makakapagligtas kay Sunny, ang kanyang sarili. Ang lalaking malapad ang balikat, kung ano ang natitira sa kanya, ay dahan-daang bumangon, ang kanyang bibig ay naglalabas ng kakaibang mga ingay. Nang hindi siya binibigyan ng oras upang lubos na mamulat, nagmura si Sunny at tumalon pasulong. Humahawak sa kahabaan ng maluwag na kadena. Ang isang braso ng halimaw, na ngayon ay kumpleto sa gamit na may 5 talas-talas na kuko, ay bumaril upang salubungin siya, ngunit si Sunny ay tumabi dito sa isang kalkuladong paggalaw. Ang nagligtas sa kanyang balat sa pagkakataong ito ay hindi mabilis na reaksyon, ngunit simpleng presensya ng isip. Maaaring hindi. Natutunan ni Sunny ang anumang magarbong diskarte sa pakikipaglaban, dahil ang kanyang pagkabata ay ginugol sa mga lansangan sa halip na isang paaralan. Ngunit ang mga lansangan, din, ay isang uri ng guro. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa pakikipaglaban para sa kaligtasan. Medyo madalas literal. Ang karanasang iyon ay nagpahintulot sa kanya na panatilihing malamig ang ulo sa kanyang mga balikat sa gitna ng anumang salungatan. Kaya imbes na magyelo o lumunin ng takot at pagdududa, kumilos na lang si Sunny. Humakbang palapit, inihagis niya ang kadena sa balikat ng halimaw at hinayla,
Inipit ang mga kamay nito sa katawan nito. Bago makapag-react ng maayos ang nilalang na mabagal pa rin at groggy dahil sa pagbabagong anyo nito, ilang beses itong binalot ni Sonny ng kadena. Bahagya pang nailigtas ang kanyang mukha mula sa pagkagat ng nakakatakot na tiyan ng nilalang. Ang mabuti pa, hindi may galaw ng halimaw ang mga kamay nito ngayon. Ang masama, nawala na ang kahabaan ng kadena na ginamit niya para hindi makakilos, halos wala nang distansya sa pagitan nila. Kayong dalawa, sigaw ni Sonny, hinarap ang dalawa niyang kasamahang alipin. Hilahin ang kadena na iyon na para bang buhay mo ang nakasalalay dito. Dahil naging sila ang pabago-bagong alipin at ang iskolar ay nakanganga sa kanya at pagkatapos, naiintindihan ang kanyang iniisip, nagsimulang kumilos. Hinawakan ang kadena mula sa magkasalungat na direksyon, hinayla nila ng napakalakas, hinigpitan ang pagkakahawak nito sa halimaw at hindi ito hinayaang kumalas. Malaki. Napaisip si Sonny. Ang halimaw ay umbok ang kanyang mga kalamnan, sinusubukang kumawala. Ang kadena ay crick, nahuli sa buto spikes, na parang dahan-daang nasa Ira. Hindi kaya mahusay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras. Inihagis niya ang kanyang mga kamay sa hangin at sinalo ang leeg ng nilalang gamit ang maiksi at manipis na kadena na nagdudugtong sa kanyang mga tanikala. Pagkatapos ay inikat niya ang halimaw ng mabilis na hakbang. At hinayla, na nagtatapos ng pabalik-balik kasama nito na malayo sa kanyang mo hanggat kaya niya. Alam ni Sonny na hindi siya sapat na lakas para sakalin ang isang lalaki gamit ang kanyang mga kamay, pabayaan ang isang kakaiba. Nakakatakot na mutant tulad ng isang sinusubukang kainin siya. Ngunit ngayon, gamit ang kanyang sariling likod bilang isang pangga at ang bigat ng kanyang buong katawan upang hilahin ang mga kadena pababa, hindi bababa sa siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Buong lakas siyang bumagsak, naramdaman ang pagdiin ng katawan ng halimaw sa kanya, ang mga buto ng buto ay dumampi sa kanyang balat. Ang halimaw ay patuloy na nagpupumiglas, nagklik ng malakas at sinusubukang putulin ang kadena na nakatali sa kanya. Ngayon ito ay isang katanungan lamang kung ano ang unang masira, ang kadena o ang halimaw mismo. Mamatay. Mamatay ka, bastard ka. Tumutulo ang pawis at dugo sa mukha ni Sonny habang siya ay humihila, at humihila, at humihila pababa sa lakas ng kanyang makakaya. Bawat segundo ay parang walang hanggan. Ang kanyang lakas at tibay kung ano ang kailangan niya sa simula ay mabilis na nauubos. Ang kanyang nasugatan na likod, palso, at mga kalamnan na tinusok ng mga buto ay nasa paghihirap. At pagkatapos, sa wakas, naramdaman ni Sonny na nanghina ang katawan ng halimaw. Ilang sandali pa, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Iyon ang pinakamagandang tunog na narinig niya. Nakapatay ka ng isang natutulog na hayop, ang Mountain King's larva. Kabanata 5. Napatay mo ang isang natutulog na hayop, ang Mountain King's larva. Napaluhod si Sonny, hingal na hingal. Ang kanyang buong katawan ay parang dumaan lamang sa isang hilingan ng karne. Kahit na ang malaking halaga ng adrenaline ay hindi maalis ang lahat ng sakit at pagod. At gayon paman, tuwang-tuwa siya. Tuldok. Ang kasiyahan ng pagpatay sa larva ay napakalawak na nakalimutan pa niyang madismaya. Tungkol sa hindi pagtanggap ng memorya, ang espesyal na bagay na nakatali sa diwa ng isang naninirahan sa Dream Realm, na kung minsan ay iginagawad ng spell sa matagumpay na awakened. Ang isang magic sword o isang suit ng armor ay magagamit sa ngayon. Mags. Settle pa siya ng warm coat. 3 segundo. Makakapagpahinga ka pa ng 3 segundo, naisip ni Sonny. Pagkatapos ng lahat, ang bangungot ay malayong matapos. Ilang sandali pa, pinilit niyang bumalik sa katinoan at tumingin sa paligid, sinusubukang alamin ang sitwasyon. Ang larva ay patay, na mahusay. Gayunpaman, siya ay nakatali pa rin dito ng mapahamak na kadena ang pabago-bagong alipin at ang iskolar, na parehong mapatlo bilang kamatayan, ay abala sa pagtanggal nito upang mabili silang tatlo ng kahit na ilang kalayaan sa paggalaw. Sa malayo,
Mga gutay-gutay na katawan at mga piraso ng laman ay nakahandusay sa lupa. Maraming alipin ang pinatay. Ang ilan ay kahit papaano ay nakatakas at ngayon ay tumatakas. Mga tanga. Pinapahamak nila ang kanilang mga sarili. Ang kadena pala, ay sa isang punto ay naputol sa dalawa, kaya naman bigla itong hamina ng hilahinsi. Sani ng masa ng mga nagpapatarantang alipin. Kung ang kanilang mga kadena ay may hindi gaanong sopistikadong mekanismo ng pagsasara, maaari na niyang sinubukang palayain ang kanyang sarili ngayon. Gayunpaman, ang bawat pares ay naayos sa isang partikular na link. Nang hindi ina-unlock ang mga ito, walang pupunta kahit saan. Ang malupit Mountain King, marahil ay nakatago sa paningin ng maliwanag na ningning ng siga. Gayunpaman, ramdam ni Sunny ang mga galaw nito dahil sa banayad na pagyanig na kumakalat sa mga bato, pati na rin ang desperadong hiyawan ng mga aliping iyon na hindi pa namamatay. Ang isang galit sa ibaba o dalawa ay maaaring maririnig din, na nagpapahiwatig na ang ilan sa mga sundalo ay buhay pa, desperadong sinusubukang labanan ang halimaw. Gayunman, ang higit na nakapukaw sa kanyang atensyon ay ang katotohanang nagsisimula ng gumalaw ang ilan sa mga lumpo. Marami pang larvae. Nanlaki ang mata niya. Sunod-sunod na 4 na bangkay ang dahan-daang bumangon. Ang bawat halimaw ay mukhang kasuklam-suklam gaya ng una, at hindi gaanong nakamamatay. Ang pinakamalapit ay ilang metro lang ang layo kay Sunny. Damn it all, naisip niya. At pagkatapos, mahina, gusto kong gumising. Habang napuno ng kakaibang pagklik ang hangin, ang isa sa mga hayop ay lumingon sa 3 alipin at nagngangalit. Pangil nito. Napasubsob si Shifty sa kanyang puwet, bumubulong ng isang panalangin, habang si Scholar naman ay natigilan lang sa pwesto. Bumaba ang mga mata ni Sunny sa lupa, naghahanap ng gagamiting sandata. Ngunit walang kahit isang bagay na magagamit niya. Puno ng vitriol, binalot lang niya ng kadena ang mga buko at itinaas ang kanyang mga kamao. Halika sa akin, ikaw bastard. Ang larva ay sumugod ng may hindi kapani-paniwalang bilis sa magkagulong mga kuko, pangil, at takot. Wala pang isang segundo ang naging reaksyon ni Sunny. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, isang maliksi na figure ang dumaan sa kanya, at isang matalim na espada ang kumislap sa hangin. Ang halimaw, na pinugutan ng ulo sa isang hampas, ay bumagsak sa lupa. Napakurap si Sunny. Ano iyon? Napatulala, dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo at tumingin sa kaliwa niya. Nakatayo doon na may matapang na ekspresyon ang gwapong batang sundalo na minsang nag-alok sa kanya ng tubig. Siya ay tumingin kalmado at nakolekta, kung medyo malungkot. Walang bahid ng dumi o dugo sa kanyang katad na baluti. Siya ay galing, naisip ni Sunny bago nahuli ang sarili. Poser. Ibig sabihin poser siya. Sa isang maikling tango, umusad ang sundalo para harapin ang natitirang 3 larvae. Pero pagkaraan ng ilang hakbang ay bigla siyang tumalikod at binigyan ng mahabang tingin si Sunny. Pagkatapos, sa isang mabilis na galaw, may kinuha ang batang mandirigma mula sa kanyang sinturon at inihagis kay Sunny. Iligtas ang iyong sarili. Dahil doon, wala na siya para labanan ang mga halimaw. Pabalik-balik na kinuha ni Sunny ang gamit at pinanood na umalis ang sundalo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang tingin at pinag-aralan ang bagay na mahigpit na nakakapit sa kanyang kamay. Isa itong maikli at makitid na baras na bakal na may tuwid na liko sa dulo. Susi. Ito ay isang susi. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ito ang susi sa mga tanikala. Sa isang huling sulyap sa matinding labanan na nagsisimula sa pagitan ng batang sundalo at ng larvae. Lumuhad si Sunny at nagsimulang manyobrahin ang mga tanikala, sinusubukang ipasok ang kanyang kamay sa angkop na posisyon para maipasok ang susi. Kinailangan siya ng ilang mga pagsubok upang maunawaan kung paano gumagana ang hindi pamilyar na lock, ngunit pagkatapos, sa wakas, nagkaroon ng isang kasiya siyang pag-click, at bigla siyang nakalaya. Hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang dagwang palso.
Pinunasan sila ni Sunny at ngumiti na may madilim na ningning sa kanyang mga mata. Maghintay ka lang ngayon. Ilang sandali, napuno ng mga pangitain ng karahasan at paghihiganti ang kanyang ulo. Anak, dito. Si Shifty ay winawagayway ang kanyang mga kamay sa hangin, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Sandaling naisip ni Sunny na iwan na lang siya para mamatay, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na hindi ito nagkaroon ng lakas sa mga numero. Dagdag pa, sa kabila ng mga naunang pagbabante ni Shifty na papatayin siya at sa pangkalahatan ay hindi kanais-nais, masama ang pakiramdam ni Sunny. Naiwan ang isang kapwa alipin na nakadina, lalo na't ang pagpapalaya sa kanya ay walang halaga. Nagmamadali siyang lumapit sa dalawa pang alipin at mabilis na binuksan ang kanilang mga tanikala. Sa lalong madaling Shifty ay libre. Tinulak niya si Sunny palayo at nagsayaw ng konti, tumatawa na parang baliw. Malaya na sa wakas. Siguradong nakangiti sa atin ang mga Diyos. Ang iskolar ay mas nakalaan. Pinisil niya ang balikat ni Sunny bilang pasasalamat at mahinang ngumiti, sabay tingin sa direksyon ng kasunod na laban. 2 sa 3 larvae ay patay na, ang pangatlo ay nawawalan ng braso ngunit pilit pa ring pinaghiwa. Hiwalay ang kalaban. Ang batang sundalo ay sumayaw sa paligid nito, gumagalaw na may magandang pagkalikido ng isang natural na ipinanganak na mandirigma. Ano pa ang hinihintay mo? Takbo. Gumawa ng hakbang si Shifty para tumakas, ngunit pinigilan siya ng scholar. Kaibigan ko, gusto ko. Kung sasabihin mong, payuhan, muli, I swear to gods, I will bash your head open. Nagkatinginan ang dalawang alipin na may bukas na galit. Ilang sandali pa, ibinaba ni Scholar ang kanyang mga mata. At bumantong hininga. Kung tumakas tayo ngayon, tiyak na mamamatay tayo. Bakit? Itinuro lang ng matandang alipin ang mataas na siga. Dahil kung wala ang apoy na iyon, mag-freeze tayo hanggang sa mamatay bago matapos ang gabi. Hanggang sa sumikat ang araw, ang pagtakas ay pagpapakamatay. Walang sinabi si Sunny, alam niyang tama si Scholar. Actually, na-realize niya kaagad pagkatapos sakalin. Ang larva. Gaano man kakilakilabot ang Mountain King, ang bonfire pa rin ang tanging buhay nila sa nagyayelong impyernong ito. Katulad ng sinabi ng alipin na may malawak na balikat, naway magpahinga siya sa kapayapaan. Hindi na kailangan ng sino man na pumatay sa kanila, dahil ang bundok mismo ang gagawa nito kung bibigyan ng pagkakataon. Ano ngayon? Mas gusto ko pa ang lamig sa lamig kaysa kainin ng halimaw na iyon. Not to mention, nagiging isa sa mga bagay na iyon. Si Shifty ay nagpapanggap na matapang, ngunit walang pananalig sa kanyang boses. Sinulyapan niya ang dilim na nakapalibot sa platapormang bato at nanginginig bago tumalikod ng kaunti. Sa puntong ito, ang ikatlong larva ay matagal nang patay, at ang batang sundalo ay wala kahit saan. Malamang na sumama siya. Sa laban sa kabilang panig ng siga, naiwan ang 3 alipin na mag-isa sa gilid ng bundok na bahagi ng platapormang bato. Pinunasan ng iskolar ang kanyang lalamunan. Baka mabusog ang halimaw sa mga napatay na nito. Maaaring matalo o itaboy ito ng mga imperial. Sa anumang kaso, kung mananatili tayo dito, mayroon tayong pagkakataong mabuhay, gaano man kaliit. Ngunit kung tayo ay tumakas, ang ating kapahamakan ay tiyak. So anong gagawin natin? Hindi tulad ng Scholar, sigurado si Sunny na hindi makukontento ang Mountain King sa pagpatay lamang sa karamihan ng mga alipin. Hindi rin siya naniniwala na isang grupo ng mga mortal ang talagang kayang talunin ito. Kahit na hindi sila normal na tao ngunit nagising, ang pakikipaglaban sa isang malupit ay hindi isang bagay na madaling makaligtas, lalo pat manalo. Ngunit kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang alisin ang bagay na iyon kahit papaano. Tingnan natin. Tumingin si Shifty sa kanya na parang nakakita ng baliw. Baliw ka ba? Gusto mong mapalapit sa halimaw na iyon? Panay ang tingin sa kanya ni Sunny, saka nagkibit balikat at tinungo ang direksyon ng rumaragasang halimaw. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang sa muli, paalam. Ingat.